Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa munisipyo ng Botolan, sa Zambales. At nakikita niyo po ngayon ang ilog ng Bangkal na konekta sa municipal waters ng Botolan. I-start po natin mag-interview. Pupunta po tayo sa mga bantay dagat natin na interviewin ngayon ni Atty. Buason. At makita niyo pong kagandahan ng aquatic resource ng Botolan at yung mga illegal fishing na concerns nila dito sa mga bantay dagat. So ating pupuntahan sila Atty. Buason at sila Mr. Dehesa, ang ating mga bantay dagat. At magandang hapon po. Charlie, gusto kong pakilala sa iyo ang mga magagaling na fisher cook dito, makikiting. Ating mga bantay Number 1, dagat. si Mang Juni. Ano nga ako, anong pang first ninyo? Johnny po. Dehesa. Johnny Dehesa. 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 Ng ano pong organisasyon? Paril Organization for Okay. Water, Environmental and Resources Magandang- Incorporation. Magandang araw. Magandang araw po. Magandang lalaki ninyo ang ating panahon ngayon. Salamat po. Si Mang Mandy, anong full name po ninyo? Armando Dehesa. 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 Magkapatid ba kayo? Magkapatid po. Dehesa parehas siya apelido niya. Parang very rare. Anyway, si Mang Mandy. Mang Mandy, Mang Jin. Jin po. Gamboa. Gamboa, Jin Gamboa. Ano yung si Judy Gamboa? Anyway, ganito. Narito po kami para istorbahin namin kayo ngayong hapon na to. Nagko-conduct lang kami ng konting interview regarding sa fishing industry, sa enforcement action, at yung pinaka-main o bottom line ng ating topic ngayon is yung slap suits. Okay? Yung slap suits, kung alam naman ninyo, siguro, sino ba nakakaalam sa inyo pag sinabing slap suits? Taas nyo lang kamay ninyo. Okay. Okay. So, sasabihin ko kung anong slap suits. Ang slap suit is strategic lawsuits against public participation. Okay? Ano ba ibig sabihin nito? Itong mga legal action, legal cases na pinanghaharang sa atin upang huwag nating ma-perform ang ating duties bilang tagapangalaga ng ating kalikasan. Mandy, di ba balita ko kayo ang pinakamagaling na law enforcer dito, miyembro ng Bantay Dagat? O hindi naman? Membro po. Membro, okay. Deputize po. Kailan po ba kayo naging miyembro ng Bantay Dagat? Year 2004 po. 2004. Opo. Taga rito talaga kayo sa Botolan? Opo. Paril Botolan. Dito na kayo lumaki? Dito na po. Dito na kayo nag-asawa? Opo. At yung mga anak nyo dito na rin? Dito na rin po lumaki. Paano nyo ba pinalaki ang mga anak mo? Anong naging trabaho niyo? Ano yung source ng inyong income? Ang source po ng income namin dito ay panghuli po ng mga isda dito sa ilog. Pang suporta lang po sa pangulam, araw-araw. Ganun lang po. Ilog hanggang siguro hanggang Dagat po. Hanggang dagat po. Ano ba ang jurisdiction ng Botolan? Gano'ng kalaki? Kung kaya, siguro 15 kilometers. 15 kilometers po. From the shoreline, Opo, di ba? opo. Ano po ba ang mga nahuhuling isdang dagat dito sa Botolan? Ano ba ang pinaka masasabi natin sikat na isdang dagat dito sa Botolan? Marami pong klaseng isda ng dagat na nahuhuli dito sa Botolan. Ano po ang kagaya po na Ng mga alumahan po. ano pa po? Talakitok. Medyo mahal po sa market yung talakito. Barelyiti, yan po nahuhuli nila sa parting dagat na po yun. So sa madaling salita ho, maganda ang fishing industry dito sa Botolan. Maganda rin po. Isa talaga ito sa pinagkukunan ng income ng mga tao. Ang Mandy, sinabi nyo na maganda ang fishing industry dito, di ba? Ayos naman pala. Ang ganda ng kalmado ang ilog na yun. Pero, naging kalmado ba ang inyong pagiging bantay dagat mula noong 2002? Nagkaroon kayo ng problema? Nagkaroon ba ng instance na meron kayong nahuli na gumagawa ng maling aktibidades dito sa Botolan na river tsaka hanggang doon sa jurisdiction ng Botolan? Mayroon po. Ano po yun? Yun pong nag-illegal dynamite fishing. Dynamite illegal fishing. Opo. Saan po nangyari yun? Sa dagat po. Doon. Opo. Sa may labasan po. Nahuli po ba siya ron? Ano ho nangyari nung
Dito na po nahuli sa looban. Dahil impasok po nila dito ang isda. Dito nila dinala sa may tulay. Sa may tulay po. Diyan nila dinala yung isda. Yan natin ang isda. So, nung nakita, saan mismo dinala isda sa palengke? Palengke po. Ano ang ginawa niyong aksyon pagkatapos nung nakita na may nahuli through dynamite fishing? Anong nag-file ho ba kayo ng asunto? O balak niyo mag-file? Balak po sana namin mag-file. Kaya Mang Mandy, bago tayo pumunta sa ibang katanungan tungkol sa slapshoots, kayo po ba ay nagkaroon ng training o seminar bilang bantay dagat, membro ng bantay dagat? opo. Saan po ba nangyari yung seminar? Sa beach resorts po. Sa may tropical beach resorts ng Botolan. Butolan, saan ho? Malayo ba rito yun? Purak po. Purak. Ora. Kung maalala niya, sino po ba ang nag-conduct ng seminar ng bantay dagat ng panahon na yun? Ano po? Bipar Regional Office number 3. series number 3 sa Sino po ba naalala Region ng three. mga nag-conduct ng seminar na yun? Nelson din po. Magaling mo bang si Nelson Ben? Magaling magturo. Magaling. Marami ho kayo natutunan. Marami po. Nakikinig ko si Nelson Ben ngayon. Magaling nga ho yan, si Nelson Ben, Mr. Ben. So ganito po. Dito na kayo lumaki. Nagkapamilya. Masasabi niyo ang itong river ng Botolan ay maraming ingat. Yamang dagat. Marami po. Okay. Bukod sa nasabi nyo na nagkaroon ng bongbong, yung illegal dynamite fishing, nagkaroon pa ba ng pagkakataon kayong mag-file o nagka-i-enforce ang fisheries law dito sa Botolan? Opo. Ano po ba yun? Kayo po ba, meron po ba kayo naalala? Sa bahagi po namin ng organisasyon, mayroon po. Kasama po ba siya nun? Kasama po. Kasama, sino mga kasama niyo nun? Mga mga mangingisda dito sa barangay at saka karatig. Ano po ba yun? Pala, ano po ba yung naging action niya? Kasi po nung araw, mayroon pong itin na yung fish cages dito sa Bangkal River na aming tinutulan ng mga mangingisda. Nag-file po kami ng petition sa Sangguniang Bayan ng Botolan, pero ang balik po sa amin nito ay libel case. Libel case. So, yun yung sinasabi niyong slapsuit. Kasama ho ba kayo na nagdemanda ron? Opo, kasama po. Si Mr. Kasama J, rin po. kasama rin kayo? panmembro. Libel case. Pakipaliwanag nga ho ba paano naging libel? Dahil nag-file lang kayo ng petition, libel. Siniraan niyo ho ba ang dignidad nitong may-ari ng fish cage? Ano ba nangyari dyan? Hindi naman po, kasi yun po yung alam naming aksyon na para maipaabot sa ahensya ng gobyerno yung aming saloobin. At kasi po nakita po namin yung pagtatayo ng fish cages dito sa aming barangay, hindi po dumaan sa konsultasyon. Okay. Ano ba nangyari doon sa nag-file ng libel, guys? Nung pong yung pong nag-file kami ng petition sa Sangguniang Bayan, pinailan naman po kami nung may-ari ng libel. Ano ang nangyari sa libel? Sa kalaunan po, doon po sa libel na wala pong nangyari. Kung hindi po, ang nagpatuloy po ay yung kaso laban sa amin. Kaya nga, yung libel yun, di ba? Opo. Libel. Libel. Opo. Ano ba, nakulong ba kayo? Na-dismiss ang asunto o paano nangyari? Hindi naman po, kasi meron pong tumulong sa aming NGO at saka yung Tanggol Kalikasan. Na hanggang sa Ibig ngayon, sa madaling salita, na-dismiss yung kaso? na-dismiss po after 4 years, na-dismiss po ito sa DOJ Manila. Okay. Bukod sa libel case, wala nang ibang kaso ipinail sa inyo? Meron pa rin po. After 4 years nung ma-dismiss po yung kaso sa amin, wala pa pong isang buwan, gumawa na naman po kami ng sulat kung pong Barangay Council ng Paril at saka BPARMC ay gumawa po ng joint resolution na ipinasa sa Sangguniang Bayan. Doon po, nagsimula po doon sa joint resolution na pinail namin sa Sangguniang Bayan,
is yung po ang naging dahilan para makasuhan na naman po kami ng falsification of documents. 2 counts po ulit. At Sino- 6 po kami ang kinasuhan doon. Sino po kayong Yung pong mga opisyalis ng samahan. samahan? Itong mga bantay dagat po. Kasama po yung Kasama ka rin. dagat. Bilang Tatlo bantay. po kaming bantay dagat doon sa anim. Kasuhan. Okay. So, ano nangyari po doon sa falsification? Ano po, sa tulong po ng SICAT, NGO, at saka ng Tanggol Kalikasan, sa kabutihang palad naman po, pinalad naman po kami na manalo doon sa slap shoots na ikinaso sa amin ng may-ari ng fish cages. Okay. Alam niyo, talagang pag nagmahal tayo ng ating bayan, lalo ng ating mga kalikasan, may talagang sakripisyo. Sakripisyo na maharap tayo sa mga ganyang bagay sa slabs. Siguro hihingan ko yun sa huli pananalita na lang Mang Jean, ano po ba masasabi nyo? Anong maipapaabot ninyo sa mga ganitong sitwasyon? Sa akin po, di ba sa kung lang sama namin dito sa Konay ng mga fisher folks, kung alin po ang kung sa ano, ando doon po ako. Okay. Maganda ho. Nasa likuran lang po ako. Kanina pang ako kayo nasa likuran. Biro lang. Amang Mandy, ano masasabi niyo? Ako pong masasabi ko, kahit ilang kaso ang ihaharang sa amin o dudulog nila sa amin, talagang babantayan po namin yung ilog na yan. Dahil para sa aming maliliit na mangingisda po talaga yan. Kayo naman po, Mang Johnny. Sa parte po namin siguro sa People's Organization, ganun din sa kanila patuloy ang aming pangangalaga. Tapos po, yung pong una-una po naming talagang advokasya ang mapangalagaan ng lahat ng resources namin dito sa aming barangay, lalong-lalo na po yung aming bakawan. Gusto pa po naming maparami at sana po yung nagkabit ng fish cages hanggang doon na lang po, sana magkatapusan na yung hanggang doon na lang para po yung biyaya ng ilog ay maging para sa lahat ng mga mangingisda, lalong-lalo na po kaming mga malilit na mangingisda at registered fisher folks dito sa Botolan. Ganito po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras. Charlie, dito ka na, sumama ka na, ikaw ang bida rito. Alam niyo kaya kami gumagawa ng ganitong documentary. Kasi gusto namin ipaabot sa inyo na ang DIPAR Legal Division ay may proyekto na ang maliliit na mangingisda ay aming susuportahan sa laban nila sa pagbantay ng kalikasan. Lahat ng kayang maiabot, kunyari nag-file ng slap suit, naandun po ang Legal Division. Tutulungan namin kayo, alam naman ninyo kung saan ang opisina ng Central Office, per Central Office, kunin ninyo ang aming numero. Pag nagkaroon ng problema, pagpaparating kami ng abogado rito. At tulong-tulong sa mga ibang NGO na may lawyers para pangalagaan ang kalikasan natin. Sana man mapaabot po ninyo dahil napansin ko wala po yung iba nating inimbitahan. Ipaabot po ninyo sa kanila. Ha? Nanaan dito lang ang DIPAR. Kaakibat, kaagapay, at kasama. Kapamilya, kabarkada, Kabalikat. kapuso, ang DIPAR. Okay? So, sama-sama tayo. Lalaban tayo sa mga illegal na aktibidades. Para sa kanila. Para sa iyo, Yamang Dagat. Thank you po. Okay. Asahan po namin na ito.